Nandito na ang complete timeline ng Ghost Rider 1 and 2. Simulan na natin. Ang akrobat na nagngangalang Johnny Bly ay nagpasilaw sa mga tao sa kanyang mapangahas na mga stunts, ngunit nang maabala siya sa kanyang kasintahang si Roxanne, ay muntik na siyang mawalan ng kontrol sa kanyang bisikleta nang mapagtantong ipinakikita. Lamang niya ang kanyang ama na pinagalitan siya ni Barton na humantong sa pagtatalo sa gitna ng kanilang pag-aaway. Mag-isa silang naglakad papunta sa puno kung saan sila nagbahagi ng kanilang unang halik at binasag niya ang balita na pinaalis siya ng kanyang ama upang manirahan kasama ang kanyang ina sa takot na baka hindi na sila magkita muli. Iminungkahi ni Johnny na sabay silang tumakas at planong umalis kinabukasan ng gabing iyon ay bumalik si Johnny sa bahay upang makita ang kanyang ama na natutulog kasama ang kanyang minamahal sa kanyang kamay na bigo niyang itinapon ang mga ito sa basurahan at nalaman niya na sa loob ng isang gusot na ulat sa medisina cancer at mabilis itong kumakalat. Habang nagpupumilit siya kung ano ang gagawin, si Johnny ay nagtungo sa tent para magtrabaho sa mga bisikleta doon ay lumitaw ang isang misteryosong lalaki at nag-alok sa kanya ng deal nang tumanggi si Johnny na ang panganib sa SRI ay nagdulot ng sakit ni Barton na naglalarawan ng mga kilabot ng cancer. Sa nakakatakot na detalye, natigilan si Johnny kung paano nalaman ng lalaking ito ang kalagayan ng kanyang ama. Pagkatapos ay ginawa ng lalaki ang isang mapang-akit na alok na maaari niyang pagalingin si Barton upang maging ganap siyang malusog, ngunit bilang kapalit ay dapat gumawa si Johnny ng isang pakete para sa kanyang kaluluwa. Sa pag-aakalang ito ay isang biro na tumawa si Johnny, ngunit ang estranghero ay nananatiling seryoso na nangangako na si Barton ay ganap na gumaling na. Ang kailangan lang gawin ni Johnny ay pumirma sa kontrata. Nagising si Johnny na kumbinsido na ang lahat ng nangyari noong nakaraang gabi ay isang masamang panaginip lamang, ngunit sa kanyang pagkabigla ay nakita niyang ang kanyang ama ay ganap na malusog. Sa sobrang tuwa ay ipinakita ni Barton na siya ay may cancer at ilang linggo na siyang nagpupumilit na makahanap ng tamang pagkakataon para sabihin kay Johnny, ngunit sa wakas ay nagpasya siyang pag-usapan ang sakit na misteryosong nawala sa pakiramdam na mas mabuti kaysa dati. Si Barton ay nasasabik na gumawa ng mga plano para sa isang bagong hinaharap na kanyang napag-usapan, ngunit mabilis niyang pinag-uusapan si Johnny ay hindi gaanong masigasig na nag-aalala. Tinanong niya kung ano ang mali. Nag-alinlangan si Johnny bago tuluyang umamin na plano niyang tumakas kasama si Roxanne. Hindi sang-ayon si Barton sa desisyon, ngunit nang mapagtanto niya kung gaano kaseryoso ang kanyang anak sa huli ay nagpasya siyang suportahan siya bilang regalo ng pamamaalam na ibinigay niya kay Johnny ang mga susi ng kanyang paboritong motorsiklo habang si Johnny ay nakasakay kay Barton patungo sa kanyang susunod na malaking paglukso. Ngunit naghahanda para sa kanyang susunod na malaking paglukso. Kakilakilabot na mali sa harap ng isang nabigla na madla na wala ng kontrol si Barton at nag-crash na nakatagpo ng isang kalunos-lunos na pagtatapos ng marinig ang kaguluhan. Si Johnny ay nagmamadaling bumalik sa takot at nakita lamang ang kanyang ama na wala ng buhay at nakatayo sa gitna ng karamihan ay ang parehong misteryosong lalaki mula noong nakaraang gabi. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Johnny ang katotohanan na ang kanyang pakikitungo ay totoo at siya ay nalinlang ng si Devil mismo na sinisisi ang kanyang sarili sa pagkamatay ni Barton. Ay mabilis si Johnny patungo sa tagpuan, ngunit habang nakasakay siya sa kakaibang mga pangitain ay bumaha sa kanyang isipan dahilan para mawalan siya ng kontrol at bumagsak sa isang crossroads. Nataranta siya na pilit na inaalam kung ano ang nangyayari nang biglang lumitaw si Mista sa kanyang harapan. Inutusan ng demonyo si Johnny na bumangon ng malamig na nagsasabi na walang silbi sa kanya. Ang galit na galit Johnny na inakusahan siya ng dahilan ng pagkamatay ng kanyang ama, ngunit mahinahong ipinaalala ni Misto sa kanya na ang kanilang kasunduan ay para lamang gamutin ang cancer ni Barton na hindi napatagalin pa ang kanyang buhay. Na nadaig ng galit sinugod ni Johnny ang demonyo, ngunit bago niya ako matamaan ay naglaho sa hangin ang kanyang boses ay nananatili sa himpapawid. Nagbabala kay Johnny na isang araw ay darating siya upang kolektahin ang mga lugar bago mawala ang kanyang kamay. Ang balikat ni Johnny sa isang iglap ay isang hindi matiis na init ang bumalot sa kanyang katawan na parang nag-aapoy mula sa loob palabas. Pagkatapos ay bigla na lamang sa pagsisimula nito nawala ang sakit at ang demonyo ay nawala ng inimig, ngunit tila hindi nasaktan. Si Johnny ay humila sa kanyang sarili at bumalik sa kanyang bisikleta. Tumakbo siya papunta sa puno kung saan naghihintay si Roxanne, ngunit sa halip na hawakan ang kanyang kamay at tumakbo palayo, tinitigan lang siya nito nang walang sabi-sabi. Tumalikod siya at sumakay na mag-isa na iniwan siya sa likod sa mga susunod na taon. Nililimitahan ng lalong mapanganib na feats para sa kanyang pinakabagong palabas. Sinubukan niya ang kanyang pinakamapangahas na pagkabansot, ngunit tumalon pa sa 20 track. Ngunit habang siya ay namamayagpag sa himpapawid ng kanyang nakaraang deal, ay biglang bumaha sa kanyang isip na nabalisa siya ay nawalan siya ng kontrol sa landing crashes. At kahit na ang kanyang helmet ay nadurog sa ilalim ng kanyang sariling motorsiklo, ngunit sa gulat ng lahat ay nagising si Johnny sa loob ng ilang segundo ay ganap na hindi nasaktan ang kanyang mga paa kung siya ay bumangon ng walang pinsala sa kanyang mga paa.
Nagkagulo ang mga tao habang nasa isang roadside bar ang isang biker ay nasiyahan sa kanyang inumin nang may dumating na isang misteryosong ulap na walang iba kundi si Blackheart, ang anak ni Misto na nalilimutan kung sino ang kanyang kinakaharap. Binalaan siya ng biker na ito ay teritoryo ng gang at inutusan siyang umalis ngunit walang pag-aalinlangan si Blackheart na isinubsob niya ang isang daliri niya sa dibdib ng lalaki dahilan para mabulok ang katawan niya mula sa loob palabas sa loob ng bar ay sumabog ang kaguluhan habang tinatanggal ng itim na puso ang lahat ng dinadaanan niya pagkatapos ay tinawag niya ang tatlong bumagsak. Ang mga anghel upang paglingkuran siya ay muling nagsama-sama pagkaraan ng ilang panahon. Ang mga makasalanang nilalang ay nakikinig habang ipinahayag ni Blackheart ang kanyang misyon na naparito siya sa Earth upang kunin ang nawalang kontrata ng Sun. Venganza, sa tulong nila plano niyang kumpletuhin ang misyon at kunin ang kontrol sa mundo ng mga tao na tinitiyak na walang makakapigil sa kanila. Pagkatapos ay si Misto mismo ay lumabas sa labas ng bar na humihiling na malaman kung bakit ang kanyang anak ay pumunta sa Earth furious nang malaman ang Blackheart. Binalaan niya ito na talikuran ang kanyang pakikipagsapalaran, ngunit alam ni Blackheart na hindi siya isang fallen angel. Ngumiti ang kanyang ama na walang kapangyarihan sa kanya sa mundo ng mga tao, gayunpaman si Misto ay mayroon pa ring huling sandata na magagamit niya ang kanyang Ghost Rider na hindi alam ng kanyang Ghost Rider na hindi alam ang kabuluhang mangyayari. Magsasagawa siya ng isang pakikipanayam sa isang matandang kaibigan na masaya na makita siyang muli. Sumang-ayon si Johnny at mabilis na nag-set up ang broadcasting team, ngunit habang umiikot ang mga kamera, ay hindi pinapansin ni Johnny ang bawat tanong, sa halip ay inaalala ang kanilang pagkadismaya. Ay pinutol ng direktor ang panayam pagkatapos ay inanyayahan ni Johnny si Roxanne na panoorin ang kanyang pagtatanghal, ngunit tumanggi itong sumakay sa isang station van at umuwi kahit na halatang nanginginig si Johnny ay tumulak pasulong. Na determinadong magpakita ng palabas para sa kanyang susunod na stunt, plano niyang tumalon sa buong football field para mas maging sukdulan. Nagkaroon siya ng 6 na helicopter bilang mga hadlang na nais ni John bago ang eksaktong numero ng kanyang ama. Strap sa kanyang helmet at sinimulan ang pagtalon ng mas maaga sa schedule na bumibilis ng buong bilis at nag-aapoy sa kanyang nitro boost upang i-clear ang mga helicopter. Sa isang kagila-gilalas na paglukso sa sandaling siya ay lumapag na siya, ay hindi nag-aksaya ng oras sa pagsusunog ng goma, dumiretso siya sa interstate upang naabutan si Roxanne. Habang ayaw patigilin si Johnny ay nakipagsapalaran si Johnny ay umiwas siya sa harap ng van na pinipilit ang driver na masira habang siya ay lumalabas na bigo at nalilitong sinamantala ni Johnny ang sandali at inaya siya ng hapunan. Pagkatapos ng maikling pagdadalawang isip ay pumayag siyang magtakda ng oras para sa 8 oras sa restaurant ng kanyang hotel habang si Johnny ay naghahanda sa pag-alis dahil hindi niya napansin na namula ang kanyang mga kamay. Nang hindi niya napansin, biglang namula ang kanyang mga kamay. Ngunit sa sandaling dumampi ang tubig sa kanyang balat, ay nagsimulang tumaas ang usok bago niya ito maintindihan. Isang boses ang sumigaw mula sa labas at lumabas na siya ay nakita niyang naghihintay sa kanya. Ang demonyo ay nagsabi kay Johnny na oras na upang tuparin ang kanyang pagtatapos ng bargain na kailangan niyang sirain ang Blackheart. Kung siya ay magtagumpay ay makakalaya siya sa paka at ibabalik ang kanyang kaluluwa. Ngunit si Johnny ay galit na galit pa rin sa pagsilbi sa kanya, ngunit ang kanyang ama ay determinadong tumakas sa kanyang ama na tumanggi na tumakas sa kanya. Hindi kukuha ng hindi para sa isang sagot sa isang titik ng kanyang kapangyarihan. Pinilit niyang pabilisin ang bisikleta sa isang imposibleng bilis. Sumabog ang apoy sa kahabaan ng kalsada habang si Johnny ay nagpupumilit na makabawi. Kontrolin ang kanyang plaka ay lumipad na naiwan sa kabuluhan habang siya ay nagmamadali palabas ng bayan. May isang bagay na mas kakilakilabot na nangyari. Ang kanyang katawan ay nag-aapoy, ang kanyang balat ay natunaw at siya ay naging Ghost Rider na. Isang nagniningas na kalansay na may napakalaking kapangyarihan. Samantala si Blackheart at ang kanyang mga fallen angels ay dumating sa mga guho ng isang lumang sementeryo na naghahanap sa nawalang kontrata ng sandaliang Venganza. Ay inilipat na. Natunton nila ang isang janitor na nagtatanong sa kanya hanggang sa ihayag niya na inilipat ng simbahan ang mga libingan sa ibang lugar at ang pari lamang ang nakakaalam ng bagong lokasyon na nasisiyahan sa impormasyong walang awang sinira ni Blackheart ang lalaki bago naghanda para sa susunod niyang hakbang. At pagkatapos ay dumating si Ghost Rider sa kanyang nagninginas na presensya na tumawid sa kadiliman. Hindi na si Johnny Blaze na minsan ay alam niyang utos na niya ang isang Blackheart. Ngunit bago pa man ay alam na niyang utos niya si Blackheart. Ang pagbabalot ng kadena sa kanyang leeg ay dapat ay isang nakamamatay na galaw, ngunit hindi na kailangang huminga si Ghost Rider. Sa halip ay bumangon siya nang hindi nagpupumiglas. Hinawakan niya ang kadena ng bakal at pinipihit ito upang maging sandata habang sinisingil niya ang tubig na bitag sa kanya ng demonyong nagbibigay ng pagkakataon sa Earth Demon na mag-atake sa isang brutal na pag-atake na sagasaan si Ghost Rider ng isang napakalaking truck na naniniwalang matatalo siya.
Ibinaba ng mga demonyo ang kanilang bantay ngunit nagkakamali sila lumitaw ang Ghost Rider mula sa ilalim ng pagkawasak nang hindi nasaktan ng walang pag-aalinlangan na sinuntok niya ang butil na natutunaw na bahagi ng kanyang mukha pagkatapos ay hawak ang kanyang nasusunog na kadena pinainit niya ang katawan ng Earth Demonyo na ginawa siyang solidong limestone kasama ang kanyang unang kaaway na nabasag ang kanyang motorsiklo sa sandaling nabasag ang kanyang motorsiklo sa ibabaw ng flames. Tinawag niya ang kanyang metal na si Flarge, transforming the bike into a monstrous hellish machine while Roxanne waits at the restaurant. Johnny roams the city searching for Blackheart. As he rides through the dark streets, may nakasalubong siyang magnanakaw na nagtatangkang mob sa isang babae. Sa sandaling napagtanto niya kung ano ang nangyayari, tahimik siyang tumango para tumakbo ang takot na biktima. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang atensyon sa nang-agaw ng utos ng Ghost Reef. Desperado na makatakas ang magnanakaw ay sinaksak si Johnny sa likod, ngunit ang talim ay agad na natunaw laban sa kanyang nag-aapoy na katawan habang nakatingin sa Soul Ghost Rider ng lalaki. Kasama si Don na papalapit kay Johnny. Bumibilis patungo sa isang sementeryo, ngunit habang ang mga unang sinag ng sikat ng araw ay bumagsak sa abot tanaw, ang kanyang pagbabago ay kumukupas, ang kanyang katawan ay bumalik sa normal at ang kanyang bisikleta ay bumalik sa kanyang orihinal na anyo. Naganap na nahuhulog siya ay natitisod patungo sa puntod ng kanyang ama ng mahina at pagod na siya ay bumagsak sa harap ng lapida kung saan siya ay natuklasan ng libingan ng sementeryo. Mabilis na nakaramdam ng pagkauhaw pagkalipas ng ilang oras. Tarong ng tubig ilagay sa tabi ng kanyang kama, sinusubukang pawin ito bilang lumiwanag ang kanyang isipan. Nagsimula siyang maghanap ng kanyang bisikleta, ngunit sa halip ay tumakbo siya sa sepulturero at muling pinatunayan ng matanda ang katotohanan, ang lahat ng nangyari ay totoo. Ang pag-asa ni Johnny na ang lahat ng ito ay isang bangungot lamang ay nabasag habang ginagamot ang mga sugat ni Johnny. Naalala ni Johnny ang mga flash ng nakaraan. Gabi, lalo na ang napakatinding kadiliman na nakita niya sa magnanakaw na kaluluwa. Ang sepulturero ay tumango ng alam at inihayag. Ang pangalan ng kapangyarihang ito ay tinitigan ng penitensya, ang isang kakayahan na pumipilit sa mga masasama na maranasan ang bawat onsa ng pagdurusa na kanilang natamo sa pagsunog ng kanilang mismong kaluluwa na usyoso. Nagtanong si Johnny kung may iba pang katulad niya. Ang sepulturero ay nagpapatunay na ang huling kilalang Ghost Rider ay lumitaw. 150 taon na ang nakalilipas sa San Venganza. Pagkatapos ay ikinuwento niya ang buong kwento ng paak ng isa 000 kaluluwa na nagpapaliwanag ng sumpa na nagbubuklod kay Johnny sa kanyang bagong kapalaran. Kalaunan ay bumalik si Johnny sa bayan at nakita ang pagkawasak na natitira pagkatapos ng kanyang pagbabagong anyo. Sa gabi, sa gitna ng pagkasira, nakita niya si Roxanne na nakikipag-usap sa babae at nilapitan niya si Johnny pagkatapos ng pakikipanayam noong gabing iyon. Ay hindi interesado na bigo at nasaktan. Sinabi niya sa kanya na simula nang maghiwalay sila ay bumuti lang ang buhay niya at balak niyang panatilihin itong bigo at mag-isa. Umuwi si Johnny na determinadong kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Gumugugol siya ng maraming oras sa pagsasanay na sinusubukang gamitin ang enerhiyang nagniningning sa loob niya nang magsimulang lumubog si Roxanne nang hindi inaasahang lumitaw si Johnny kung paano siya magre-react kay Johnny. Lalo siyang nababalisa. Sinubukan niyang paalisin siya, ngunit nang tumanggi siya, ay nagpasya siyang sabihin sa kanya ang totoo. Ibinenta niya ang kanyang ibinenta sa demonyo, at naging Ghost Rider natural na hindi siya pinaniniwalaan ni Roxanne sa kanya. Ito ay tila isang desperado na dahilan para sa pag-abandona sa kanya. Sa lahat ng mga taon na ang nakalipas na galit at nasaktan siya, ay bumabagyo na kumbinsido na si Johnny ay naglalaro lamang ng pulis sa labas ng ilang sandali ng pag-alis niya ng pulis matapos siyang umalis sa kanyang damdamin. Mga opisyal at arestuhin si Johnny na inaakusahan siya ng maraming pagpatay. Natagpuan nila ang kanyang lisensya na nilalaro sa mga pinangyarihan ng krimen. Hindi ito pinansin ng sarhento at ipinagpatuloy ang pagtatanong kay Johnny tungkol sa kanyang kinaroroonan noong gabi bago pinananatili ni Johnny ang kanyang kawalang kasalanan, ngunit nagpasya ang mga opisyal na kunin siya para sa gabi sa loob ng holding cell na nakilala siya ng iba pang mga bilanggo at nakakita ng pagkakataon na pabagsakin ang isang sikat na stuntman na pinagsasama-sama nila itong binugbog siya hanggang sa biglang nagsimula ang pagbabagong anyo. Sa isang iglap na si Johnny ay nagsimulang mag-apoy sa apoy ng mga bilanggo na naging mga multo. Cell knocking them all unconscious with the danger gone. Ang Ghost Rider ay nagnakaw ng leather jacket mula sa isa sa fallen criminals at tinutunaw ang mga bakal sa pamamagitan ng kanyang pagpindot. Pumakbang pasulong si Reyes na sinusubukang pigilan siya, ngunit walang interes ang Ghost Rider na makipaglaban sa pulisya. Sa halip ay binigyan niya ang opisyal ng kaswal na kaway at lumakad palayo. Sa gabi sa labas ng lungsod, dumating si Blackheart sa isang simbahan na humihingi ng mga sagot mula sa pari tungkol sa kontrata ng San Vanza nang ang pari ay tumangging magsalita. Sa isang tulay na humaharang sa lahat ng posibleng pagtakas na walang ibang paraan palabas.
Ang Ghost Rider ay gumawa ng isang matapang na paggalaw. Diretso siyang sumakay sa gilid at bumulusok sa ilog sa ibaba, ngunit sa halip na lumubog ay sumakay siya sa ibabaw. Ang tubig na defying gravity hanggang sa marating niya muli ang mga kalye bago siya makabangon dahil ang demonyo ng hangin ay umatake. Ang malakas na nilalang ay masyadong mabilis na gumagalaw para mahuli ng Ghost Rider ang paglilipat at pag-ikot na. Parang untouchable na bagyo at saka papasok ang mga sasakyan ng pulis nang walang oras na sayangin Ghost Rider. Imposibleng makatakas siya ay dire-diretsong sumakay sa gilid ng isang skyscraper na pulis habang nakatingin sa mga pulis. Sinundan ng helicopter ang pagtatangka na putulin siya ng inis na Ghost Rider na humagupit. Pag-indayog ng kanyang naglalagablab na kadena at pinaalis ang sasakyang panghimpapawid na pinipilit ang piloto na umatras dahil sa interference. Nawala ang kanyang focus pabalik sa abagor na nanonood si Roxanne mula sa mga kalye sa ibaba na pagtanto na si Johnny ay nagsasabi ng totoo habang sinusubukan ng Ghost Rider na gumamit ng penance stare on abagor, ngunit wala itong epekto dahil sa hangin ay madaling nakatakas ang demonyo sa kanyang hawak. Habang bumabalik si Ghost Rider sa kalye, pinaliligiran siya ng dose-dosenang pulis na nakabunot ng mga sandata na si Roxanne ay sumugod na sinusubukang pigilan ang mga ito, ngunit bago pa niya ito maabot ng mga opisyal ay bumubulusok ang mga bala ng mga opisyal sa nagnininas na anyo ni Johnny, ngunit walang epekto ang mga ito. Nang walang dahilan para lumaban si Ghost Rider ay nagpatawag ng napakalaking pader ng apoy na pinutol ang mga opisyal at binigay ang sarili sa kanyang sarili ng isang mabilis na ruta ng pagtakas sa gabi, ngunit binalik niya ang kanyang sarili sa itim na ruta ng pagtakas at binabantayan niya ang kanyang sarili sa gabing iyon. Nang makita ang reaksyon ni Ron ay napagtanto niya ang koneksyon nito kay Johnny at sa sandaling iyon ay pinili niya ang kanyang susunod na target sa madaling araw. Bumalik si Johnny sa sepulturero na umaasang mas marami pang sagot ang. Sa wakas ay isiniwalat ng matandang lalaki ang katotohanan tungkol sa nakaraang Ghost Rider, isang dating ranger na nagngangalang Carter Slade na hinimok ng kasakiman. Si Slade ay dating isang batas na lalaki na natagpuan ang kanyang sarili na inaresto at ikinulong sa loob ng maraming buwan. Sa kanyang desperasyon, nakipagkasundo siya kay Mesto na tinatakan ang kanyang kapalaran bilang ghost. Ang Rider pagkatapos ng kanyang pagbabago ay ipinadala si Slade sa S. Venganza kung saan inangkin niya ang isa 000 sinumpa ang mga kaluluwa, ngunit nang mapagtanto kung gaano kadelikado ang kontrata ay pinili niyang tumaya kay Tremisto. Sa halip na ibigay ito, tumakbo siya, itinago ang kontrata at dinala ang lokasyon nito sa kanyang libingan. Nalaman na ang kontrata ay naglalagay sa lahat ng malapit kay Johnny sa panganib. Sa takot para kay Roxanne, ay nagmamadali siyang bumalik sa bayan upang suriin siya, samantala ang sepulturero ay nakarinig ng nakakaligalig na ingay sa labas ng Blackheart. Ay dumating na ang demonyo ay walang inaksayang oras na walang awang binugbog ang matanda sa pagtatangkang pilitin itong ihayag ang lokasyon ng kontrata, ngunit sa kabila ng sakit. Ang sepulturero ay natatawa sa kanyang mukha na tinutuya siya at sinabing mabibigo siya tulad ng kanyang ama kasabay ni Rox at pumunta sa apartment ni Johnny na umaasang mahanap siya. Sa halip ay nakita niya si Blackheart na naghihintay sa kanya na walang kamalay-malay na si Roxanne ay nasa panganib. Matuklasan ang kanyang matinding pinsalang galit na kumukulo sa loob niya habang si Blackheart ay humakbang pasulong na si Johnny ay agad na nagtransform bilang Ghost Rider at pinakawalan ang titig ng penitensya, ngunit sa kanyang takot ay wala itong epekto. Ang itim na pusong walang kaluluwa ay immune sa espiritu ng paghihiganti, pinakamakapangyarihang kakayahan. Bago makareact si Johnny ay dinaig siya ni Blackheart ng madali. Nawalan siya ng malay at pinilit siyang bumalik sa anyo ng tao. Ipinahayag ng demonyong si Victoria na maglilingkod na sa kanya si Johnny para masigurado ang kanyang pagsunod. Kinukuha niya si Roxanne na hostage na walang ibang pagpipilian si Johnny kundi gawin ang utos niya na walang ibang pagpipilian. Bumalik si Johnny sa sementeryo at hiningi ang kontrata mula sa sepulturero. Nakatago sa hawakan ng kanyang pala habang kinukuha ni Johnny ang pergamino, sinabihan siya ng sepulturero na dapat silang umalis kaagad. Pagkatapos ay sa isang kahanga-hangang sandali ay nagtransform siya bilang Ghost Rider na nagpapakita ng kanyang tunay na pagkakakilanlan habang sina Carter Slade na magkasama Johnny at Carter Slade na sumakay patungo sa San Venganza Flames na gumagala sa disyerto. Habang papalapit sila sa kanilang huling labanan na si John ay hihinto sa kanyang huling labanan. Habang alam nilang hihinto ang huling labanan ni John, shotgun bilang regalo ng pamamaalam bago sumakay sa horizon na naglaho sa di kalayuan sa abandonadong nayon ng San Venganza. Naramdaman ni Blackheart ang pagdating ni Johnny at pinadalhan siya ng demonyong tubig upang pigilan siyang lumabas mula sa Shadow Swallow. Kinalagkad si Johnny sa ilalim ng tubig na sinusubukang lunurin siya sa kalaliman ng sinumpang lupain, ngunit si Johnny ay namamahala upang mabago ang kanyang kaluluwa sa gitna ng labanan.
Nag-aapoy mula sa inside out na pinababa siya sa wala nang mga hadlang. Si Johnny ay dumiretso sa puso ng Sansa, kung saan naghihintay ang Blackheart na alam niyang papatayin si Roxanne. Kapag binago niya si Johnny ay nagpipigil sa halip na ipakita kay Blackheart ang kontrata na hinihiling niya na palayain si Roxanne. Kapag nakita niyang ligtas na siya, Johnny humakbang pasulong at iniabot ang scroll ni Johnny sa Blackhearter. Ngunit ang sandali ay nahawakan ni Johnny ang scroll ng Blackhearter. Ngunit ang sandali ay nahawakan ni Johnny ang kontrata. Nagsimulang itinapon ni Blackheart si Johnny sa lupa, ngunit gumanti si Johnny sa paglulunsad ng mga fireball sa likod ng demonyo. Nang papalapit na ang liwanag ng araw ay idinalot niya ang kanyang nagniningas na kadena sa braso ni Blackheart na sinusubukang hilahin siya pababa, ngunit dinaig siya ng demonyo. Ibinabato si Johnny sa isang lumang balon, habang ang mga unang sinag ng sikat ng araw ay nabasag sa abot tanaw na si Johnny transformation phase. Iniwan siyang mahina habang binasa ng malakas ni Blackheart ang kontrata at inilabas ang mahigit 1,000 tiwaling kaluluwa. Isa-isa nilang ibinuhos sa kanyang katawan na nagsanib sa isang napakalaking nilalang. Si Legion Rokan ay sumugod kay Johnny na nagsusumamo sa kanya na tumakbo, ngunit alam ni Johnny na walang makatakas. Hindi titigil si Blackheart hanggat hindi niya napupuksa ang baril at ang apoy ay parehong determinado sa pagbaril. Walang silbi ilaban sa Legion at Blackheart. Madaling itinabi si Johnny habang si Johnny ay nakahiga na walang magawa. Blackheart prepare to consume his soul, but before he can, Roxanne pick up the shotgun and fires at Legion hanggang sa maubos ang mga bala. Ay walang nagawa ang pag-atake, ngunit ito ay nakatawag ng atensyon ng demonyo sa kanyang desperado na protektahan siya. Sinabi ni Johnny kay Roxanne na itinapon sa kanya ang baril sa pamamagitan ng pagbaril sa kanyang mga kamay sa sandaling iyon. Impyerno na sandata na may isang maapoy na putok ay tinamaan niya ang itim na puso na nagpapadala ng apoy na napunit sa kanyang katawan, ngunit kahit na sinusunog niya ang mga reforma ng Legion ay nagtitipon pabalik ng mga kaluluwa. Sa kanyang sarili na noon ay napagtanto ni Johnny na ang itim na puso sa wakas ay may isang kaluluwa na ngayon ay mahina sa titig na may panibagong determinasyon. Nagbalik si Johnny sa Ghost Rider at pinakawalan ang kanyang pinakamalakas na pag-atake. Ang itim na puso ay pinilit na tiisin ang pagdurusa ng bawat nag-iisang kaluluwa. Kinain niya ang libu-libong tinig na sumisigaw sa kanya. Bawat isa ay humihila sa kanya ng mas malalim sa paghihirap. Ang kanyang katawan ay sumakay sa matinding paghihirap bago tuluyang nawasak sa abo. Gamit ang Battle Wand, Misto ay mukhang handa ng kunin ang kapangyarihan ng Ghost Rider, ngunit si Johnny tumanggi. Sa halip na isuko ang kanyang sumpa, ipinahayag niya na gagamitin niya ang espiritu ng paghihiganti laban sa sarili nitong Panginoon. Mula ngayon, lalaban siya sa kasamaan, hindi para sa Misto, kundi laban sa kanya na sumakay si Johnny sa horizon. Magpakailanman sinumpa, ngunit ngayon ay may kontrol sa kanyang sariling kapalaran. Ghost Rider, espiritu ng paghihiganti, nagbubukas sa mga kalsada ng bundok ng Europe, kung saan ang isang French na biker na nagngangalang Maro ay nagmamadali patungo sa isang nakatagong monastery sa loob ng isang lihim na relihiyosong orden. Ang isang babae at ang kanyang anak na lalaki ay naniniwalang sila ang may hawak ng susi sa isang sinaunang propesya na si Maro. Iginiit na dapat silang dalhin sa kaligtasan bago dumating ang madilim na puwersa. Para sa kanila, sa kasamaang palad, ang kanyang mga takot ay natanto kapag sinalakay ng mga mersenaryo ang monasteryo at inalis ang lahat sa kanilang landas. Ang malupit na grupo ay pinamumunuan ni Reykarian, isang iligal na nagbebenta ng armas na nag-utos sa kanyang mga tauhan na hanapin ang bata sa lahat ng paraan. Samantala, sa loob ng monasteryo, nahuli ni Danny ang batang lalaki na pinag-uusapan ay tumakas sa kanyang silid kasama ang kanyang ina na si Nadia, ngunit hindi sila nakakalayo ng mga tauhan ng Karigan. Sulok ang mga ito na hinugot ang mga armas. Tulad ng lahat ng pag-asa ay tila nawala si Maro, ay dumating binababa ang mamamaril na hinihimok. Sa halip na si Nadia ay sumunod sa kanya na magtiwala sa kanila ni Marosi. Nakita ng isang sasakyan ng monasteryo si Danny at pinaharurot ng mag-isa. Walang pagpipilian si Maro, kundi ang habulin siya sakay ng kanyang motorsiklo, ngunit si Karian at ang kanyang mga tauhan ay nasa likuran niya at ang sumunod ay isang mabilis na paghabol sa highway. Binunot ni Karian ang kanyang baril at pinaputok ang bisikleta ni Maro at tumama ang mga bala, kaya umiikot si Maro sa kalsada. Ngunit bago siya mahulog ay nagpaputok siya pabalik sa likod at natamaan ang mga gulong ng sasakyan. Samantala, napagtanto ni Muna ang lihim na utos ay ganap na nabura ng walang sinumang natitira. Upang protektahan si Danny ay naghahanap siya ng ibang uri ng biker na si Johnny. Blade the Ghost Rider kanina ay gumawa ng pact si Johnny sa demonyong si Ify, pero naloko siya at mayon ang katawan niya. Isinumpa na sinapian ng espiritu ng paghihiganti Zaros sa tuwing malapit na ang kasamaan, ay nagiging Ghost Rider ang kanyang ulo na nilalamon ng apoy. Mula noon si Johnny ay nanirahan sa pagtatago na nagpupumilit na kontrolin ang kanyang sumpa habang lihim na nanghuli sa masasamang puwersa na humihingi ng tulong sa pagprotekta kay Danny. Johnny ay tumanggi kahit nasalakayin si Moro gamit ang kanyang napakalaking kadena na bakal, ngunit ginawa siya ng Frenchman. Alok na hindi niya maaaring baliwalain kung tutulungan ni Johnny si Moro ay palayain siya sa kanyang sumpa. Magpakailanman nag-atubili pa rin, ngunit desperado para sa kalayaan, tinanggap ni Johnny Blaze ang kasunduan ng lumubog ang gabi. Johnny summons Zaros at ang pagbabago ay nagsimula. Ang kanyang katawan ay nag-aapoy sa kanyang laman na susunog at ang
Spirit of Vengeance ang pumalit na ngayon ay ganap na nabagong anyo sa Ghost Rider na buhay niyang roars sakay sa kanyang nag-aalab na motorsiklo at pinabilis hanggang sa gabing kailangan niyang magmadali. Nadia at Danny ay nasa panganib sa isang desyerto na daan. Karyan at ang kanyang mga mersenaryo ay malapit sa kanila nang mapagtanto na wala siyang escape. Napilitan si Nadia na huminto sa isang abandonadong lugar. Bumunot ng kanyang baril ngunit mabilis na natalo sa pagmamakaawa para sa buhay ni Danny. Nakiusap siya kay Karan na palayain ang kanyang anak, ngunit ang kontrabida ay walang pakialam kay Danny. Gusto lang niyang alisin si Nadia na may malamig na ngiti. Itinaas niya ang kanyang baril sa kanyang ulo na handang hilahin ang gatilyo at pagkatapos ay lumipad ang isang nagniningas na motorsiklo sa himpapawid at bumagsak sa lupa malapit sa kanyang apoy na kumikislap mula sa kanyang apoy. Mga damit na naitim ng apoy. Dumating na ang Ghost Rider. Mabilis na napaatras si Karyan at inutusan ang kanyang mga tauhan na magpaputok. Ibinaba ng mga mercenaries silo ng kanilang mga sandata, ngunit ang bawat bala ay nawawala o nasusunog bago ito maabot sa kanya. Sa isang mabilis na galaw na iniindayog ng Ghost Rider ang kanyang nagbabalot na kadena. Ito sa paligid ng isa sa mga armadong The Unlucky Mercenary ay sumisigaw habang ang kanyang katawan ay agad na sinunog. Ang pangalawang mamamaril ay sinubukang barilin, ngunit ang Ghost Rider dodge ay walang kahirap-hirap. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin sa kanya at pinakawalan ang kanyang pinakamalakas na sandata. Grab grenade launcher at putukan. Ang pagsabog ay tumama sa mark na sumasabog na Ghost Rider paatras, habang ang flame settle Karyan ay sinasamantala. Ang sandali na sinunggaban si Danny at nakatakas sa gabi kinabukasan ay nakipag-ugnayan si Karyan sa kanyang amo. Walang iba kundi si Roar, ang demonyong minsang gumawa ng paka kay Johnny Blaze. Nabigo na si Karyan ay humihingi ng mas maraming pera na nagrereklamo na walang sinuman ang nagsabi sa kanya ng isang nasusunog na espiritu na kailangan niyang harapin kaagad ang isang nasusunog na espiritu. Siya ay nagsasalita tungkol sa intrigue at hiniling niyang makipag-usap kay Danny. Sa sandaling ang bata ay mailagay sa linya, ang demonyo ay gumawa ng isang spell na ginagawang si Danny ay ganap na hindi masusubaybayan sa anumang supernatural na puwersa. Sa kanyang lokasyon ngayon, ang nakatagong trabaho ay nagbibigay ng isang huling utos na dalhin ang bata sa kanya, samantala si Johnny Blaze ay nagising sa isang kama ng ospital. Isang nurse ang nag-aalaga sa kanya, ngunit sa sandaling siya ay lumingon. Ang layo ay sinamantala niya ang pagkakataon na nagnakaw siya ng gamot mula sa kabinet ng supply. Ay mabilis na kinuha ang kanyang mga damit at nakatakas sa ospital. Sa labas ay nasagasaan niya si Nadia, ngunit bago pa siya makapagsalita ay hinatak siya nito ng baril at idiniin ito sa ulo niya. Hiniling niya na malaman kung bakit niya ito sinusundan. Mahinahon na ipinaliwanag ni Johnny na nakipagkasundo siya kay Maro para protektahan si Danny, ngunit ngayon kung may mali ay hindi na niya maiintindihan ang presensya ng lalaki na kailangan niya ng tulong ni Nadia. Nag-aatubili na pumayag si Nadia na sumakay ang dalawa sa isang pickup truck na nagkarga ng motorsiklo ni Johnny sa likod at bumaba sa kalsada. Habang nagmamaneho si Nadia ay nagsiwalat ng katotohanan. Ilang taon na ang nakalilipas ay si Karyan ang kanyang nobyo, ngunit nang subukan niyang iwan ito ay itinapon niya ito sa isang gusali at iniwan siyang patay. Nang siya ay natagpuan ng kanyang trabaho, ang demonyo ay nag-alok sa kanya ng isang pakikitungo sa kanyang buhay kapalit ng isang bagay na di maisip na mas malaki ang kanyang buhay. Ngunit ang buhay ni Danny ay desperado na niyang ibigay ang kanyang buhay. Tinanggap niya ito ng isang madilim na buhay. Tadhana si Nadia upang maging daluyan para sa sukdulang kapangyarihan ng trabaho, samantala si Danny ay nananatili sa kustodya ng Karigan na inihatid sa pamamagitan ng kotse sa kanyang ama na si Rook. Ngunit ang bata ay tumangging bumaba ng walang laban. Bigla siyang sumugod at hinawakan ng manibela at ibinagsak ito sa gilid. Ang kotse ay marahas na umikot sa kalsada. Habang nagpupumilit si Karyan na mabawi ang kontrol at nagambala siya, ay nabigo siyang makakita ng pader sa unahan ng sasakyan ay bumangga dito na tumaob at bumagsak sa gitna ng kalsada. Nagawa ni Danny na makatakas, ngunit si Karyan at ang kanyang mga tauhan ay mabilis na nakabawi at binigay si Chase. Sa kasamaang palad ay napilipit ni Danny ang kanyang bukong-bukong. Habang tumatakbo at nagpapabagal sa kanya ay naabutan siya ni Karyan at sinunggaban siya nito na sinisigurong hindi na siya makakatakas muli. Mamaya ay may nakasalubong silang mag-asawang magkampo sa kanilang van, ngunit ang swerte nila ay maikli ang buhay. Pinatay silang dalawa ni Karyan nang walang pag-aalinlangan na ninakaw ang kanilang sasakyan at ipinagpatuloy ang kanyang paglalakbay habang nakatali si Danny sa upuan sa likuran. At sinusubaybayan ni Johnny ang lokasyon ni Karigan dahil alam niya na ang isa sa mga contact ni Karigan ay maaaring may impormasyon na hinahampas nila ang hideout ng lalaki. Hinawakan siya ni Nadia at tinutukan ng baril at pinipilit siyang magsalita, ngunit si Johnny ay nagsimulang makaramdam ng isang bagay na nakakagambala sa loob ni Zoros na handang pumalit. Napagtanto niya na kapag ang diwa ng paghihiganti ay nagpakita na ito ay maaaring hindi lamang labanan si Nadia upang sugpuin ang mga kriminal dahil hindi nito kayang salakayin si Nadia para sugpuin ang mga kriminal. Alam kung saan dinala ni Karyan si Danny.
Sa ilalim ng pressure naman ay isiniwalat na nagpunta siya sa isang lumang kway na kilala agad ni Nadia ang lugar. Ngunit bago siya makakilos ay alam ni Johnny na hindi na niya mapipigilan pa si Zaros ay tumalon siya sa kanyang motorsiklo at pinaharurot siya ng mag-isa. Hinayaan ang transformation na ubusin siya habang tumatakbo siya patungo sa quarry Carrion na nakikipagpulong sa isang dealer ng armas na nakikipagnegosasyon para sa mabibigat na armas na sapat na lakas para mapahinto niya ang isang bagay na kailangan ni Ghost Rider na mag-isa upang mapatigil ang Ghost Rider. Mapangwasak samantala dumating si Nadia sa pinangyarihan na lumusot siya sa lugar at nakitang nakatali si Danny sa loob ng isang bodega ay mabilis niyang kinalagan ito ngunit nang makatakas sila sa isa sa lumitaw ang mga tauhan ni Kagan ng Alipores pinatumba si Nadia sa lupa at bumunot ng baril na handang patayin siya sa mismong lugar ngunit bago pa niya magawang hilahin ang gatilyo ay isang malalim na dagundong na tunog ang pumuno sa hangin. Nagambala si Nadia na bumunot ng isang nakatagong baril at pinaputukan siya sa labas. Narinig din ni Carrion ang makina at alam na alam niya kung ano ang paparating at mabilis siyang kumilos. Kumuha siya ng bazooka at pinaputok ang baril ni Rimhost. Streaking towards its target, it hit with a massive explosion. Carrion celebrates his supposed victory until the smoke clears. Ghost Rider is still standing staring at him from distance. His hellfire burns even brighter as he energizes his chain with the flames of hell. Nang walang pag-alinlangang pinunit niya ang mga mersenaryo ni Kagan, pero isa-isa silang sinubuan ng mga armadong lalaki at sinasakyan siya ng bala. Paghiwalayin siya sa larangan ng digmaan na alis ang mga singil ng Ghost Rider patungo kay Carrion. Nireload ng arms dealer ang kanyang bazooka at muling nagpaputok ang misail ng direkta sa pagsabog na pansamantalang pinalabo ang apoy ng Ghost Rider sa isang sandali na mukhang maaaring siya talagang matatalo, ngunit pagkatapos ay nakita niya ang isang napakalaking makina ng pagmimina sa malapit sa isang pagpindot ay nilamon niya ito sa apoy ng impyerno. Ginagawa itong isang napakalaking naglalagablab na makinang pangdigma ngayon. Unstoppable Ghost Rider rampages sa pamamagitan ng quarry na dinudurog ang lahat ng bagay sa kanyang landas at inaalis ang sinumang maglalakas loob na tumayo laban sa kanya. Samantala nakita ni Carrion sina Nadia at Danny na desperado na tumakas ay itinaas niya ang kanyang baril upang barilin sila, ngunit bago pa niya mapaputok ang Ghost Rider ay hinatak siya palayo gamit ang kanyang nasusunog na kadena na si Rider ay inihanda siya ng kanyang nasusunog na kadena na si Rider bilang walang tulong. Bago pa man siya makahampas ay napansin niya si Nadia at Danny na may tinatakasan sa loob niya ay nag-aalangan na pakawalan si Carrion. Mabilis siyang sumakay sa sasakyan ni Nadia. Nang malabo ay hinila niya ito palabas at naghanda na gamitin ang panulat at titigan siya, ngunit bago pa niya magawang lumabas si Danny sa sasakyan na may hindi matinag na boses ay inutusan niya ang Ghost Rider na palayain siya sa Ghost Rider na may kakaibang nangyayari kay Dan. Ang diwa ng paghihiganti ay humihina habang papalapit siya hanggang sa wakas ang flames ay ganap na nawala ang Zaros na naiwan na lamang si Johnny Blaze habang lumilipas ang araw. Ang kway ay nasa ruins na nabawasan sa wala ngunit usok at mga labi dahil sa pagkawasak ng Ghost Riders ay biglang lumitaw ang trabaho sa site na nagsusuri ng pagkawasak sa gitna ng mga durog na buho na wala na siyang nakitang trabaho, ngunit ang mga durog na bangkay ay nasiraan na ng trabaho. Kahit alam niyang kailangan pa niya ng Carrion services. Binibigyan siya ng demonyo ng pangalawang pagkakataon gamit ang kanyang dark powers na binuhay niya si Carrion, ngunit hindi tulad ng lalaking dati niyang hinihinal na bumalik sa buhay. Ang kanyang balat ay namutla sa isang hindi natural na lilim at ang kanyang buhok ay pumuputi ng husto, ngunit ang kanyang pagbabago ay hindi humihinto doon. Siya ay muling isinilang bilang blackout na ngayon ay nakakakuha ng higit sa tao na lakas at ang kanyang kakayahang masira ang anumang bagay na kanyang nahawakan. Bagong kapangyarihan ay nakita niya ang isang medikal na nag-aalaga sa mga nasugatan sa malapit ng walang pag-aalinlangan ay inabot niya ang kanyang kamay at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng lalaki sa isang iglap ang katawan ng mediko. Nalalanta ang layo na nawasak sa alikabok na nasisiyahang blackout ay lumiliko sa trabaho naghihintay sa kanyang susunod na utos. Simple lang ang mga utos na hanapin si Danny habang sina Johnny, Nadia at Danny ay nasa kalsada. Ang layunin ay mahanap si Maro na umaasang magagabayan niya sila sa mga sandali ng kaligtasan. Mamaya naabutan sila ni Maro sakay ng kanyang motorsiklo. At inakay sila patungo sa kanyang nakatagong sanctuary. Habang nasa biyahe, sinamantala ni Johnny ang pagkakataong makipagbonding kay Danny na gustong bigyan siya ng sandaling ginhawa mula sa lahat ng kabuluhang ipinakita niya sa kanyang sarili. Mga stunts ng motorsiklo na sinasama si Danny para sa isang maikling sandali na kangiti ang bata, ngunit ang kanilang pahinga ay hindi magtatagal. Blackout sa kanilang trail at siya ay palapit ng palapit. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakbay sa wakas, ay nakarating ang grupo sa lihim na taguan ni Maro kung saan ang iba pa niyang organisasyon ay nananatiling nagtatago doon. Ay nakasalubong nila si Methodios, isang monghe na nangakong protektahan si Nadia at ang propesyon ay hindi magkaiba ang landas na dapat tahakin ni John.
Nangako si Moro na sa wakas ay mapapalaya na siya sa diwa ng paghihiganti. Hindi sang-ayon si Danny sa desisyon ni Johnny, ngunit ipinaliwanag ni Johnny na ang kanyang sumpa ay naglalagay sa panganib pareho ni Danny at Nadia na hindi niya maaaring ipagsapalaran. Nasaktan sila nito na sinundan ni Johnny si Maro sa isang tabong kuweba kung saan ang mga hilera ng mga sinaunang alak ay nakahanay sa mga dingding dito, kung saan ang ritual para masira ang kanyang isinagot ay nais niyang maganap. Ang ritual sa loob ng kanyang sumpa na gusto niyang maganap kay John. Siya talaga si Barrow ay nagpahayag na si Zaros ay dating isang anghel ng katarungan, gayunpaman siya ay napinsala ng kadiliman at nahumaling sa paghihiganti sa halip na si Justice Johnny. Kababalaghan. Posible bang maibalik si Zaros kung maibabalik ba siya sa kung ano ang dapat niyang maging puwersa ng hustisya kaysa sa pagkawasa? Naniniwala si Maro na posible ito, ngunit nag-aalangan si Johnny sa kabila ng pagkakataon. Para sa katubusan, pinili niyang isagawa ang ritual at alisin ang sumpa minsan at magpakailanman. Bago sila magsimula, sinabi ni Maro kay Johnny na dapat niyang harapin ang kanyang pinakamalaking kasalanan. Ipinakita ni Johnny ang masakit na pagiging makasarili ng kanyang ama na ginawa niya ang kanyang pagiging makasarili sa katotohanan na ginawa niya ang pagiging makasarili. Kahit na alam niyang oras na niya simula noon, ay pinagmumultuhan na siya ng guilt, hindi lang dahil sa pagiging Ghost Rider, kundi para sa bawat kaluluwang hinahatulan siya habang nakikita ang tunay na pagsisisi na ito. Sinabi ni Maro kay John na handa na siya ngayon para sa ritual na iniaalok niya sa kanya ng tinapay at alak na mga simbolo ng pag-renew at pagmuni-muni. Pagkatapos ay dinala ni Maro si Johnny sa isang nakatagong landas sa loob ng kuweba na siya lamang ang humakbang pasulong sa loob ng kuweba. Dumadaloy mula sa bawat direksyon ang sikat ng araw ay nagsimulang makaapekto sa kanya at naramdaman ni Johnny na si Zaro ay nagpupumilit na kumapit sa isang labanan sa loob ng kanyang sariling kaluluwa. Ang isip ni Johnny ay nag-flash pabalik sa sandaling nakilala niya si Gi nang isara niya ang kanyang kapalaran sa pakete na nagpabago sa kanyang buhay. Magpakailanman sa wakas sa kabila ng pagtutol ni Zara, ang espiritu ay pinilit na lumabas sa katawan ni Johnny habang ang kapangyarihan ay umalis sa kanya. Johnny nawalan siya ng malay. Nang may ginhawa ay nagmamadali siyang lumabas ng kuweba upang hanapin si Maro at sabihin sa kanya ang balita. Sa halip ay narinig ni Johnny si Nadia. Sumisigaw sa malayo ng walang pag-aalinlangan. Tumakbo siya patungo sa tunog para lamang matuklasan ang isang nakakatakot na eksena. Sina Nadia, Moro at Danny ay kinuha ng mga monghe. Sinubukan ni Johnny na makialam, ngunit kung wala ang mga kapangyarihan ng Ghost Rider ay madali siyang madaig. Si Methodius at ang mga monghe ay nagpahayag ng kanilang tunay na intensyon. Plano nilang alisin si Danny upang matiyak na ang lahat ng propesya ay hindi tumanggi sa kanyang dating dahilan upang matupad ang lahat ng kanyang mga kadahilanang hindi natupad. Sa akin ang kanyang mga dahilan. Tatlo ang nakakulong na walang lakas para pigilan ang paparating habang si Methodius ay naghahanda na puksain si Danny na napapaligiran ng mga monghe. Si Danny ay wala ng matatakbuhan. Humugot si Methodius ng isang matalim na talim na itinaas ito sa itaas ng kanyang ulo habang naghahanda ng hampasin. Nang malapit na niyang ibaba ang sandata ay dumating ang blackout kasama ang kanyang newfound power na pinunit niya ang mga monghe at tinangka silang lumaban sa isa-isang hawakan. Si Methodius Deciblade. Ang monghe ay naghagis ng suntok, ngunit sa sandaling makipag-ugnay ang kanyang kamay ay nagsisimula itong mabulok at gumuho sa alikabok na ngayon ay walang kalaban-laban na. Si Methodius ay tumitig sa takot habang ang blackout ay humawak sa kanyang ulo. Sa isang huling galaw na isinubsob ni Karian ang kanyang mga daliri sa mga mata ni Methodius na nawasak ang kanyang bungo. Nang buo ang lahat ng mga monghe na nawala ng blackout ay kinuha si Danny at nawala sa gabi at dinala siya ni Johnny sa Satsing. Upang matagpuan ay mabilis nilang napagtanto na ang bata ay malamang na nahuli ng Roar. Hinihiling ni Johnny na malaman kung bakit interesado ang demonyo sa kanya at ipinaliwanag ni Moro ang nakakatakot na katotohanan. Plano ni Rook na gamitin ang katawan ni Danny upang tahanan ng kanyang sariling kaluluwa sa pamamagitan ng isang ritual. Ng mga mandurumog na narinig nitong si Johnny ay determinado na iligtas si Danny kahit na wala ang espiritu ni Zara na tutulong sa kanya upang malaman ni Maru kung saan ang tatlong ritual na unang itinakda para sa kanilang lugar. Armado ng mga sandata mula sa Monk's Armory na naghahanda para sa labanan sa unahan, habang ang blackout sa wakas ay naghatid kay Danny sa EA. Ang demonyo ay nagsiwalat ng isang nakakagulat na sikreto na siya ang ama ng batang lalaki. Bunga ng EA na ginawa niya kay Nadia. Ipinaliwanag din niya na ang kanyang kasalukuyang katawan ay hindi kayang pigilan ang kanyang napakalaking kapangyarihan at unti-unting lumalala upang mabuhay kaysa sa kalahati ng kanyang planong palakasin ang kanyang kaluluwa sa kalahating tao na plano niyang ilipat ang kanyang kaluluwa sa kalahating tao. Ang mundo ay tumangging tanggapin ni Danny ang kapalarang ito, ngunit bago pa niya malabanan ang trabaho ay tinurok siya ng pampakalma na nawalan ng malay kasama ang batang lalaki na walang lakas na huminto sa kanyang trabaho. Dinala siya sa isang napakalaking arena kung saan magsisimula na ang ritual nang dumating ang takip silim Johnny at Moro sa pinangyarihan. Mabilis na pinababa ni Nadia ang mga security guard na ang daan ay malinaw na ang daan. Si Maroni ang nagdedesisyon na iligtas ang mga bantay ni Maroni habang nananatili si Dan. Planuhin ang
Mabilis na gumalaw ang biker at sa wakas ay nahanap na niya ang bata nang magsimula na ang ritual at nagsimulang sakupin ng kaluluwa ni A ang kanyang katawan. Sa pagkakataong iyon ay sumabog si Maro sa gitna ng mga tagasunod ng demonyo at nagpaputok ng apoy at isa-isang inalis ang biglaang pag-atake na nakakuha ng atensyon ni A. Si Johnny ang pagkakataong makalapit ng hindi nag-aksaya ng oras ay natamaan niya ang isang suntok diretsyo sa mukha ng kontrabida at sinubukang hilahin si Danny. Palayo, ngunit huli na ang bata ay nasa ilalim na ng impluwensya ng demonyo ang bata nang maabot siya ni Johnny na si Danny na ngayon ay sinapian ng kapangyarihan ni E ay nakabawi mula sa suntok at itinulak ang biker sa tabi ng hindi likas na lakas. Ang mga pangyayari ay lumalala pa ng lumala nang makita ni Maro ang kanyang sarili na may blackout na hinawakan ng kalaban ang kanyang braso at inilabas ang kanyang nakamamatay na kapangyarihan upang ubusin ang katawan ni Maro. Nawasak sa alikabok ngayon si Johnny ay nakatayong mag-isa na walang kapangyarihan habang ang blackout ay naghahanda upang sirain siya sa kanyang kinakaing unti-unting pagpindot ngunit bago pa niya matamaan si Danny ay biglang humakbang pasulong si Johnny ay desperadong sinubukang abutin siya na umaasang makalusot sa works. Gayunpaman, nakontrol na ng bata ang kanyang sarili nang napagtanto na kabahagi niya ang kapangyarihan ng kanyang ama. Si Danny ay gumawa ng isang matapang na desisyon. Sumugod siya patungo kay Johnny at nagpakawala ng apoy mula sa kanyang bibig na ibinalik ang espiritu ni Zara sa katawan ng biker. Kasama nito ang Ghost Rider ay isinilang muli. Nilamon siya ng apoy habang hawak niya ang kanyang nasusunog na kadena na pinunasan ni Johnny ang kanyang nasusunog na kadena bago pa man marating ni Johnny ang lahat ng bagay sa kanyang landas ngunit nawalan ng malay si Johnny. Na si Karen at ang kanyang hukbo ng mga mersenaryo ay tinutukoy. Para hindi sila makatakas ipinatawag ng Ghost Rider ang kanyang motorsiklo. Di nagtagal ay naabutan siya ni Johnny na nag-aapoy ng isang mabangis na chase. Dumating si Nadia sakay ng isang hiwalay na sasakyan na determinadong tulungan ang Ghost Rider at iligtas si Danny ngunit bago niya ito maabot ay tumalon si Karen papunta sa hood ng kanyang sasakyan. Sa isang pagpindot lamang ay nabasag niya ang windshield at sinunggaban siya nang makita itong humahampas ang Ghost Rider. Palabas gamit ang kanyang kadena na hinihila ang kontrabida palayo sa dalawa pagkatapos ay nakipag-away sa itaas ng truck habang tinatangka ng blackout na gamitin ang kanyang nakamamatay na kapangyarihan upang sirain si Johnny ngunit ang biker nilalabanan ang pag-atake. Nagpapatuloy ang labanan nang tumalon sila sa kotse ni Nadia na nagpapalitan ng suntok pagkatapos ng suntok. Lumiwanag ang apoy at humina ngunit ang Ghost Rider ay tumangging mahulog. Ipinatawag ang kanyang huling reserbang lakas. Pinakawalan ang titig na naglalagablab sa mismong kaluluwa ni Kion na hindi kayang labanan ang kapangyarihan nito ang kontrabida. Nawasak ang kanyang katawan na itinapon sa kalsada kung saan natapos ang trabaho ng sasakyan ni ngayon na lang si A ang nananatiling Ghost Rider na nagpatawag ng kanyang motorsiklo na naniningil sa kanyang pinakadakilang kaaway nang sa wakas ay maabutan niya inihagis niya ang kanyang kadena na nakakabit sa tambutso ng sasakyan sa isang malakas na paghatak. Pinadala niya ang sasakyan ng trabaho na bumagsak sa kalsada at malubhang nasugatan mula sa pagbangga. Ang trabaho ay desperadong sumusubok na gumapang palayo, ngunit ang Ghost Rider ay walang intensyon na hayaan siyang makatakas sa isang huling strike. Inihagis niya ang kanyang naglalagablab na kadena na naglulunsad ng demonyo sa hangin bago siya pinabagsak na nagpabalik sa kanya sa kailaliman ng impyerno kasama ang kaaway. Sa wakas ay natalo si Zaros Rebels in victory hanggang sa marinig niya. Desperadong iyak ni Nadia si Danny ay nasa loob pa rin ng wasak na sasakyan at ang epekto ng pagbangga ay nawalan siya ng malay sa unang pagkakataon ang guilt ng kanyang tunay na paghihiganti na dama niya ang diwa ng kanyang tunay na paghihiganti. Hindi gumagalaw na katawan mula sa pagkawasak at ibinalik siya sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik si Johnny sa kanyang anyo ng tao, ngunit may nagbago na ramdaman niyang naibalik na ni Zaros ang kanyang orihinal na pagiging angelic ang kanyang kapangyarihan na nakikita na ngayon sa makikinang na asul na apoy. Sa kamay ni Johnny niyayakap ang bagong natagpo ang lakas na ito ginamit ni Johnny para buhayin si Danny ang batang lalaki, ay gumalaw sa pagbukas ng kanyang mga mata sa wakas ay nakalaya na sa trabaho sa madilim na propesya salamat sa pagsisikap ni Johnny na si Nadia at ang kanyang anak ay nabubuhay na ng kapayapaan sa kanyang anak na si Nadia at ang kanyang anak ay natanggap na niya ang diwa ng kapayapaan at ang kanyang anak bumalik sa kanyang tunay na anyo bilang isang anghel ng hustisya na may asul na apoy na nag-aalab ngayon sa loob niya. Si Johnny ay nananatiling nakatali magpakailanman sa entity na nagpapatuloy sa kanyang landas bilang ang maalamat na Ghost Rider.